Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Gusto ko lamang po malaman kung meron po tayong sound. Hindi po ako sigurado. Medyo nagkakaproblema po yung atin pong hello, mic sound check. Ayan, sana po meron po. Nung po nakaraang Friday ay nagkaroon tayo ng technical issue sa atin pong ginagamit na broadcasting application. I hope sa oras na ito ay nasa maayos naman po itong kalagayan. So I hope ay malinaw ninyong napapakinggan. Ayan, okay naman daw po, sabi po ni Ate Lusing. So magandang araw po muli. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Importance of Discipleship. Sa mga nakalipas na araw, tumatalakay po tayo ng atin pong topic about discipleship. At ito po supposedly yung ating topic last Friday. But unfortunately, kagaya po ng aking nabanggit, noong Biyernes, hindi po tayo nakapag-broadcast. Bunga po ng ating suliranin sa atin pong application na ginagamit. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa discipleship ngayong araw. Samahan po ninyo ako sa talata sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ganito po ang ating mababasa. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the end of the age." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal kong mga kapatid, the Church of the Lord Jesus Christ is not merely a gathering place for worship. Bagamat napakahalaga na iniuutos na huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal, na tayo'y laging magtipon at magsama-sama to fellowship together. Pero huwag niyong kakalimutan na nilikha ng Diyos ang kanyang iglesia not only on the purpose of gathering together for worship. Huwag nating kalimutan na ang iglesia ay isang buhay na organismo. It is a living body where believers needed to be nurtured, needed to be equipped, and sent out to fulfill great commission of the Lord. Bagamat gustong-gusto nating lagi nagsasama-sama, pero alam niyo po ba na inuutusan din tayong maghiwa-hiwalay? Minsan kailangan nating maging united together physically, but we can be united separately by being obedient to the mandate of the Great Commission. Minsan po gusto natin na sama-sama tayo na lang, lagi tayong nag-e-enjoy together, pero ang mandato ng Panginoon is to go and preach the gospel. Alam niyo po mga kapatid, one of the most vital functions of the church is discipleship, the intentional process of growing together as believers into mature followers of Jesus. That is the meaning of discipleship, the intentional process of growing believers. Na ang mga mananampalataya hindi manatiling mga sanggol, na ang mga mananampalataya ay hindi manatiling tagapakinig, na ang mga mananampalataya ay lumago, tumibay, maging mga tagapagturo at maging mga tagapangaral ng kanilang tinanggap na mga katuruan. Yet, aminin man natin o hindi, in many churches, in many church contexts today, discipleship is often neglected or reduced to programs instead of making it as a lifestyle. Tama po ba mga kapatid? Obserbahan nyo ang mga simbahan ngayon. Kung hindi ginawang programa ang discipleship, ginawa na lang itong isang gawain para masabing meron silang discipleship. Pero ang true discipleship ay intentional process of growing believers. Dapat po ito'y
lifestyle. Amen po ba mga kapatid? Sa umaga pong ito, I will explain the following. Una, the theological importance of discipleship. Yung biblical basis muna po. I will discuss the biblical basis of discipleship. Then second, the theological importance of discipleship and the application, the practical application of discipleship in the church. Kaya kung kayo po mga kapatid ay bahagi ng isang simbahan at hindi kayo bahagi ng pagdidisipulo ng simbahan, may malaking problema po kayo. Hindi po uubra ang ganong klaseng pagiging Kristiyano. Pero in order for us to know what discipleship is all about, puntahan muna natin anong sinasabi ng Biblia tungkol dito. Unahin po natin yung biblical mandate of discipleship. So the biblical mandate of discipleship start with the Word of God itself. In Matthew 28:18, ito yung tinatawag na Great Commission. Ang sabi po doon, go therefore and make disciples of all nations. At hindi po natatapos doon sa pangangaral, hindi po natatapos doon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, kundi paggawa ng mga disipulo. At paano daw po gagawa ng mga disipulo? Magsisimula ito sa pagtuturo, teaching them to observe all that I have commanded you. If we are going to look at Christ on how He do the ministry, He called the disciples, na pag-aralan na natin to sa mga nakalipas na mga araw, pero pagkatapos niyang tawagin ang mga ito at sumunod sa Kanya, tinuruan niya itong mga ito. There are times na classroom settings, nakaupo sila, may teacher, may guro, may mga estudyante, at meron ding mga panahon na practical ways niya tinuruan ang mga ito. Ang ating Panginoon, Christ's command is not simply to evangelize, but to make disciples. And that includes evangelism, teaching, correction, and encouragement. Holistic approach sa isang pamumuhay Kristiyano. Tandaan natin, discipleship involves a holistic approach. Teaching, modeling, and living in obedience to Christ. Yan po mga kapatid ang kabuuan ng pagdidisipulo. Yung pastor na sinasabing nagdi-disciple siya, tapos turo siya ng turo lang ng turo, hindi naman nakikita paano sa buhay niya i-apply, wala rin po iyon. Kailangan holistic. No? Dapat po ang pagtuturo, hindi lang sa salita, kundi maging sa ginagawa. This is not just a suggestion, but a commandment from the Lord. Jesus didn't say, make converts or build crowds. He said, make disciples, which means helping others follow Him in every area of life. Ganito rin ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. If you are going to look at 2 Timothy chapter 2 verse 2, what you have heard from me. What you have heard from me. May narinig ka sa akin. Kung ano yung narinig mo sa akin, ano susunod? Entrust to faithful men. Ipagkatiwala mo sa mga laking mapagkakatiwalaan na makapagturo din naman sa iba. In that verse, the Apostle Paul demonstrates generational discipleship. Hindi lamang po ako ay mananatiling ako sa pamamagitan ng kaalaman na meron ako, hindi ganon. Yung nalalaman ko, ipaparinig ko sa iyo, yung narinig mo sa akin, ipaparinig mo sa iba. So from Paul to Timothy to faithful men to others. Sa Acts chapter 2 verse 42, and they devoted themselves saan? To the apostles' teaching and the fellowship. Makikita po natin dito yung mahalagang elemento ng disipulo at ng pagdidisipulo. Fellowshipping and teaching. So the early church was learning and growing as a community and not just a place of worship. Kaya yan po yung biblical mandate. Yan po yung mandato ng pagdidisipulo ayon po sa sinasabi ng bagong tipan. Now, tingnan natin ang theology behind discipleship. Ano yung theological foundation ng discipleship? Naniniwala po tayo na ang discipleship flows
from the doctrine of sanctification. Di po ba merong doktrina ng sanctification? Ano ba yung sanctification? Pagkatapos na ikaw ay mapawalang sala, ma-justified ng ating Panginoong Hesukristo by declaring you righteous for what Christ had done, ang susunod na doon, mamumuhay tayo ng may kabanalan. Kaya sa Reformed theology, we emphasize that the believers are justified by faith alone. But being sanctified is throughout life. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, mamumuhay tayo na may kabanalan. Sanctification yon. Progressively, mananatili tayong mamumuhay ng merong pagnanasang masunod ang kalooban ng Panginoon. Discipleship is the means through which God conforms believers into the image of Christ. Yung sanctification, binabago niya tayo araw-araw. Pinalalago niya tayo araw-araw. At sa paanong paraan gagawin ng Diyos ang bagay na yon? Sa pamamagitan ng discipleship. Discipleship is the means through which God conforms us to the image of Christ. Yun po yung goal natin maging kawangis natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung discipleship flows from the doctrine of sanctification. Kapatid, kung ikay mananampalataya, hindi po tayo titigil na sa pagiging ligtas, hindi po ba? Mananatili tayong magnanasa ng paglago sa ating pananampalataya. Yun po yung totoo Kung paano ang isang sanggol ay isinilang sa isang pamilya, yung sanggol na yon hindi mananatiling sanggol sa paglipas ng mga panahon. Ang sanggol na yon ay kailangan magnasa ng pag-inom ng gatas dahil yung pag-inom ng gatas magbibigay sa kanya ng physical growth. And so it is with spiritual. Kapag ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos, lalago ka dapat sa mga bagay na spiritual. At ang tawag doon sa sanggol, sa physical, ay nurturing or pag-aalaga. Sa spiritual, ang tawag doon, pagdidisipulo or discipleship. Amen? Kaya kapatid, kumusta ka? Ikaw ba'y na-disciple? Ikaw ba'y naturuan? Pinahintulutan mo ba ang sarili mo sa buhay espiritual na ikaw ay maturuan o magabayan? Kung hindi, kumusta ang iyong spiritual growth? Lumago ka bang mag-isa? Take note, no man is an island, and no child can survive physically without the nurturing of an adult, of a person na nagmamalasakit sa batang yon. Ganon din sa spiritual. Amen? Number 2, the church as the God-ordained context for spiritual growth. Sino daw at saan daw dapat nanonurture ang mananampalataya sa church? The visible church or the local congregation. Opo, pag tayo naging mananampalataya, ini-include na po tayo doon sa tinatawag na invisible church, yung universal church. Because tayo ay church, hindi po ba? Yung tayo as a person, tayo ay kabilang sa iglesia. Nalaganap, yun yung universal church. Pero being part of that universal church, invisible, you need to find a local, visible church. The local congregation kung saan doon ka maglilingkod, doon ka lalago, doon ka magbibigay ng iyong mga kaloob, doon ka sasamba. So yun yung visible local congregation. At pinili ng Diyos ang visible local congregation bilang maging ordained context for your spiritual growth. Ephesians 4, ano sabi dyan? Verses 11 to 16, basahin niyo po yan. Binabanggit po dyan that Christ gave the church, pastors, teachers, to equip the saints for ministry and to build up the body. Kaya if you desire growth, saan yon? Hindi po yun sa labas ng simbahan. Hindi mo makikita yon outside the fellowship of the church. It will always be inside the church. The church
is the God-ordained context for your growth. Binigyan ng Diyos ang simbahan ng pastor, binigyan ng teacher, binigyan ng mga leaders, ng elders, ng deacons, ng mga manguna to equip the saints for ministry and build up the body. Kaya anong ibig kong sabihin dito? Tandaan, spiritual maturity cannot occur in isolation. It is designed to happen in community. And the community that God intended for you to grow is the church. Kaya mga kapatid, yung nagsasabing, hindi, okay na ako, alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. At saka okay na kami, kahit sa bahay lang kami, hindi na kami magsimba. Sa palagay nyo po, okay kayo. Pero in reality, hindi kayo okay. Because God intended the church to be the context for your spiritual growth. Amen? Pangatlo, yung covenant community and discipleship is very important. Sa Reformed theology, ating pinaniniwalaan, the church is a covenant community. Yung pong simbahan, the local congregation, ay community, covenantly given by God for you. And God's promises and responsibilities are lived out in the church. So bilang isang congregation, bilang isang covenant community, pamilya tayo doon. At ang isang pamilya, makikita mo doon ang pag-iibigan, pagmamalasakitan, pagdamay sa isa't isa, we laugh together, we cry together, we grow together, we suffer together as a community of believers. If you are going to look at the early disciples of the Lord Jesus Christ, kalakasan nila ang magsama-sama bilang mga mananampalataya. Naranasan nila ang persecution together. Naranasan nila to dine together as a community of believers. Importante na meron ka nun, kapatid. Discipleship involves teaching believers to live in a covenant faithfulness, loving God, obeying His word, and serving His people. Naglilingkuran tayo sa isa't isa sa covenant community. Importante na doon napapaalalahanan tayo, nadidisiplina tayo, napapalago tayo sa covenant community. Kaya if you think that you can survive on your own in a Christian life, sorry kapatid, nagkakamali ka ng paniniwala. Naturuan ka na pag born again ka na, okay ka na at ikaw ay bahala na kahit anong mangyari sa'yo. No. Bahagi ng pagtawag ng ating Panginoon ay hindi lang ang manampalataya sa Kanya, kung hindi ang sumunod sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Amen? Now, the next question is, why discipleship matters in the church? Why discipleship matters in the church? Ito po yung isa sa ikinalulungkot ko, mga kapatid, sa mga naglipa ng mga simbahan ngayon. Napakaraming mga simbahan ngayon, they make their worship service very elaborative. Ang kanilang mga pagsamba, paglinggo, talagang bongga, para kang umattend ng concert, napakagarbo ng mga kaganapan, ang ilaw, ang kantahan, no? Everything, parang isang production number. At ang mga mananamba, they like that. They go to that kind of a church, tapos andun yung emotional appeal, tapos yung preacher ay charismatic, medyo magaling magsalita, pagkatapos puro practical ang mga tinuturo, parang si Ed Lapis lang, na puro practical. So sinong ayaw nun? But the problem with that kind of a church, walang discipleship, walang pagtuturo. So natatapos po ang gawain ng isang mananampalataya o magsisimula sa araw ng linggo at matatapos din ng araw na yon, and then balik na naman sa buhay ng Monday, paikot-ikot lang uli, balik uli ng Sunday. Who will grow on that kind of a setting? Kaya napakahalaga na yung simbahan ay nagdidisipulo. Without discipleship and without you being a believer, undergoing yourself to true discipleship, how will you grow? Kaya huwag kayong magtataka, maraming nagsasabing Kristiyano ng ubod ng tagal.
Pero mga minor doctrines ng church, hindi alam eh. Hindi alam ba't nagpabautismo, hindi alam bakit may communion, hindi alam bakit dapat manalangin, ano ba ang importance ng prayers, hindi alam bakit kailangan magbasa ng Bible at mag-devotion, hindi alam kung ano ba yung Trinity, hindi alam kung ano yung doctrine ng salvation, ano ba yung redemption, ano ba yung regeneration, ano ba yung sanctification, walang nalalaman, mamamatay na't lahat, wala ni isang alam tungkol doon. Bakit? Hindi kasi na disipulo. Kaya pag nakarinig ng ibang turo, medyo nasihan, tangay. No? Dala. At kung anong agos, doon sila. Tandaan, importante ang discipleship. Discipleship matters in the church, one, because discipleship strengthens the church spiritually. Churches filled with shallow believers are easily swayed by false doctrine and worldly values. Mature disciples help anchor the church in sound doctrine and godliness. Tandaan nyo mga kapatid, kung papaanong sangkatutak ang nagbebentang tindahan ng kung ano-anong produkto, ganun din karami ang naglipa ng mga simbahan na nagbebenta ng kanyang mga produkto. At tandaan ninyo, hindi yan pare-pareho. Hindi palibasa may krus yung sa harapan ng simbahan, hindi palibasa merong Christian sa title ng kanilang church, ay Christian church talaga. Lalo na nga po sa panahon ngayon, napakaraming mga pastor na natuto lang bumuklat ng Bible, magbasa ng ilang talata, nagpapastor na. 2-5 maging pastor. Kung papaanong ubod ng dali po mga kapatid na maordinahan ang mga pastor na ito ng kanilang mga sarili, mga tinatawag na self-ordained pastor, ganun kabilis dumadami ang mga simbahan. Kaya kung ikay naka-attend ngayon, dumadalo sa isang simbahan, tanungin mo sarili mo, ito bang pastor ko ay talagang pastor? Tinawag ba talaga ito? May kapasidad ba itong magdisipulo sa akin? May kapasidad ba ito na palaguin ako sa pananampalataya? Kapatid, responsibilidad mo ang spiritual growth mo. Iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero yung iyong spiritual growth, responsibility mo. May kaugnayan ka na sa sanctification, kapatid. Yung pong sanctification ay synergistic. Diyos ay tumutulong sa iyo, ang Espiritu Santo kumikilos sa buhay mo sa kabanalan, pero may responsibilidad ka sa iyong kabanalan. At ang simbahan ay nilagay ng Diyos para patibayin ang mga mananampalataya. And discipleship strengthens the body of Christ spiritually. Second, discipleship multiplies leaders and gospel worker. Minsan may mga pastor na nagkukumahog, siya na lahat. Siya ang speaker, siya presider, siya pa rin tagapagpakanta, siya ang Bible study, siya na lahat. Bakit? Kasi may naging failure ang pastor na ito. Nakakalimutan niya na ang isa sa pangunahing trabaho niya ay magdisipulo. At ang pagdisipulo ay makakatulong hindi lang sa kanya, hindi lang sa gawain niya, kundi maging sa iglesia. A discipling church produces future elders, future deacons, teachers, and missionaries. Every mature believer is called to make other disciples. Minsan may mga pastor na masyadong insecure. Gusto niya siya na lang lagi hinahanap. Gusto niya siya lang ang tatayo at magsasalita. Gusto niya siya lang ang matured. Mga kapatid, the more you know, the more you didn't know. It is important na yung alam mo, ipasa mo sa iba, magdagdag ka uli ng kaalaman. At habang lumalago ka sa kaalaman, marami kang ipapasa sa iba. At yung mga trabaho na dapat ginagawa na ng iba, huwag mo nang gawin. Ipasa mo na sa iba. And how can you do that?
Hindi mo naman pwedeng ipasa ng ipasa nang hindi mo natuturuan. Hindi mo pwedeng i-assign yung mga yan na mag-Bible study na hindi mo naman naturuang mag-Bible study. You have to equip them, disciple them to the work of the ministry. And that is discipleship. Pangatlo, discipleship preserves the faith across generation. Hindi ba ho kayo nagtataka? Yung uniqueness ng church, yung kakanyahan ng church, unti-unting nawawala. Kayang lamunin ng mga bagong sistema at ng mga sumusulpot na mga relihiyon. Ngayon po mga kapatid, kalungkot-lungkot, sa mundo ngayon kapag sinabing Christian, lahat Pentecostal. Kailan ba naglitawan yung mga Pentecostal na yan? Yung mga Pentecostal na yan, mga kapatid, dekada 60 lamang naglitawan yan. Yan po yung mga pastor at mga pananampalatayang lundagan ng lundagan, mga naggugulong-gulong, mga pastor na hindi masyadong pinahahalagahan ng scripture, pinabababaw ang ebanghelyo, at ang ipinopromote ay yung mga health, wealth, and prosperity. Ang ubod ng lungkot, kahit na yung mga mainline denomination before, Pentecostal na ring lahat ngayon. Obserbahan nyo, sino po ang hindi pa Pentecostal? Almost every church, especially in the Philippines, Pentecostal ng lahat. Kaya yung nauuso po yung mga claim and declare, mga i-manifest mo na. Saan ang galing yan? Hindi po turo ng simbahan yan. Yan po'y turo ng mga Pentecostal. At iyan po mga kapatid ang pinakamalungkot na tinanggap ng simbahan. Discipleship preserves the faith across generation. If we fail to disciple the next generation, we risk raising a church that is biblically illiterate. Kapatid, magpa-survey kayo sa church niyo. Magparamihan ng mga Bible verses na alam. Malulungkot ka. Baka merong napakatagal nang sumisimba sa church mo. Isang Bible verse walang kabisado. Hindi ko naman sinasabing dapat kabisado nyo Bible eh. Pero mga kapatid, if you are a believer, you will love the Word. And you will study the Word. You will learn how to open the Scripture. Sabi ng Psalm 78 verse 4, call us to tell the coming generation the glorious deeds of the Lord. Responsibilidad ng mga leaders ng simbahan na alagaan ang susunod na henerasyon. Turuan ang susunod na henerasyon ng ng kahalagahan at importansya ng kanilang mga pananampalataya. Ang ubod ng lungkot, ang tagal-tagal na sa church, yung doctrine of salvation hanggang ngayon hindi malinaw. Hindi nauunawaan bakit siya naligtas. Hindi nauunawaan paano siya naligtas. Ano bang difference nung regeneration o born again doon sa conversion? Ano ba ibig sabihin ng justification? Ano ba yung sanctification na pinagsasasabi ni Pastor Camia? Mga kapatid, ubod ng lungkot, pero ito ang sitwasyon. And discipleship is the only means that can preserve the faith across generation. Pangapat, discipleship fosters genuine fellowship and accountability. Tandaan, discipleship is not merely academic. Discipleship is relational. Hindi po sinasabi na ang pagdidisipulo'y classroom lagi. Doctrinal study, hindi. It is only a part of true discipleship materials or discipleship program. Discipleship is not merely academic, it is relational. Through intentional relationships, believers can exhort one another, bear burdens, and grow together. Sa pamamagitan ng mga pagbabahaginan, sa pamamagitan ng pananalangin sa isa't isa, sa pag-aaral ng banal na kasulatan together, at pagdalo ng mga gawaing may kabanalan sa iglesia, na foster natin ang genuine fellowship and accountability. And those are part of being a disciple.
Amen? Now, puntahan po natin mga kapatid yung practical ways to foster discipleship in the church settings. Paano natin gagawin practically ang pagdidisipulo sa loob ng simbahan? Una, number 1, pulpit-centered discipleship. Ang pulpito ay paraan din naman para magdisipulo. So, ang challenge sa mga pastor na tumatayo sa pulpito, dapat sound expository preaching ang foundation. Hindi yung puro comedy, hindi yung puro emotional, hindi yung ang pulpito ay ginagamit lang para mag-manipulate ng mga tao, gagamit ng mga verses out of context, padampot-dampot ng mga talata sa iba't ibang pahina ng banal na kasulatan na lumilikha ng mga kamalian sa katuruan. Dapat po ang pulpito ay expository preaching. We encourage na dapat nga po ay tumatalakay ng mga aklat ng Biblia. Pwede naman pong series of studies ang expository preaching. Why? We need to feed the flock and set the tone for discipleship sa pulpito pa lang. Kaya natutuwa ako kasi kung ano yung ipinapangaral sa pulpito, naiintindihan ng mga miyembro, lalo na ng mga dumadalo sa mga discipleship class. Kahapon po, excited ako. Tuwan-tuwa ako kasi kahit yung mga matatanda sa church, kapag nagtuturo ako sa pulpit, panay ang tango nila kasi naiintindihan nila yung sinasabi kasi sa discipleship pa lang, sa discipleship class, pinag-aaralan na. Ine-empower lang sa pulpito ang mga bagay na ito. Kaya tandaan natin mga kapatid, preaching must not only inform, but form. Listen, preaching must not only inform, but form believers into Christ-likeness. Hindi lang po nagbibigay ng impormasyon ang pangangaral. Dapat hinuhubog ng pangangaral ang mga mananampalataya na maging kawangis ni Kristo. So sa church setting, pulpit-centered discipleship. Second, small groups or Bible studies. This is very important. So you need to break the congregation into smaller groups for prayer, for accountability, and deeper discussion. So let us encourage mentorship within these groups. Ang tanong, how can you find leaders na mangunguna sa small group or a Bible study leaders? Ang importante doon, i-disciple mo ang mga yan. You need to produce a small group leaders capable of doing small group ministry. You need to produce a Bible study leaders capable of leading Bible studies. How will you do that? Sa pamamagitan ng discipleship. Amen? And then, one-on-one discipling. Ayan. Alam niyo mga kapatid, importante na meron ka rin na ka-one-on-one. No? Yung mga mature believers should intentionally invest in younger or newer believers. Dapat mag-invest, kung ikay mature na, mag-invest ka ng pagdi-disciple sa mga bago pa lang. And you can do that. One-on-one discipling, katulad ni Pablo kay Timoteo. Paul and Timothy model this kind of intentional relationship. Hindi lang siya merong Timoteo, meron pa siyang Tito. No? Tapos meron siyang kaparehas na, kaparehas niyang standing na si Barnabas. Paul and Barnabas, fellow workers in the Lord, na silang dalawa, nagbabalitaktakan sila, palitan sila ng kuro-kuro at ng pag-aaral. At yung si Barnabas naman, meron din siyang John Mark na siyang kanyang dinidisipulo. One-on-one discipling ang tawag doon. Pang-apat, catechism and confession-based doctrinal teaching. Alam niyo yung catechism, akala natin pang Roman Catholic lang yung katekismo eh. Pero yung katekismo, ito yung turo ng simbahan na itinuturo mo sa iyong mga kaanib. Ito napakalungkot. Yung pastor nga hindi alam ko ano yung doctrinal stand ng kanyang church.
yung pang miyembro ang mauunawaan at matututunan ito. Kaya it is very important na yung pastor, well-versed ka sa pinaniniwalaan ng simbahan mo. At dapat well-versed ka doon para maituro mo. Para yung mga miyembro, alam din nila kung anong stand ng kanilang simbahan in regard sa mga doctrinal matters. So, sa atin, sa mananampalatayang Kristiyano, under Christian Reform, we believe in the Westminster Shorter Catechism. Naniniwala tayo sa mga dokumentong ito na isinulat ng mga naunang mananampalataya. We should be grounded and ground our members in sound doctrine. Ito pong mga Heidelberg Catechism, importante yan. These tools help believers understand and articulate their faith. Sa amin po sa Winnipeg Unida, every Sunday, inuusal namin yung creeds, yung Apostle Creeds. Importante yon kasi yun yung saligan ng pananampalataya na maintindihan nila, this is what we believe. Part yon ng discipleship. Dapat nga ho, alam na ng mga miyembro ninyo kung ano yung Apostles' Creed. Ano ba yon? Kasi yun yung we believe. No, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Sino yun? I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord. Sino yun? Ang problema, tumatanda na hindi kilala yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Naloloko, akala nila yung Ama, yung di si Jesus, yung Jesus, yung di yung Holy Spirit. Di oneness Pentecostal yun. Na pagja-jumble-jumble ang mga katuruan dahil hindi natatalakay ng pastor o ng tagapanguna ang mahalagang katikismo at doktrina ng simbahan. Ang tawag dyan, practical ways to disciple members. At panlima, leadership training and service opportunities. Alam niyo mga kapatid, isa sa paraan ng pagtuturo at pagdidisipulo, ituro mo ngayon tapos ipagawa mo. That is the process of discipleship. Una, I will do it, you watch. No, look at me on how to do it. I will do it, you watch. The second stage, we will do it together. Ikaw at ako gagawin na natin. No? At pagkatapos, pag nagawa na natin ito, ikaw naman ang gagawa while I watch. That is the third steps. No? Una, I'll do it, you watch. Second step, we do it together. Third step, you do it while I am watching. And the third, you will do it while somebody else is watching you. Discipleship process po yun. Walang tigil. At dapat ganun po natin ipinapaunawa ang pagdidisipulo sa ating mga kaanib. Let us equip members to lead others in ministry. Let discipleship lead to deployment. And disciples become disciplers also. Amen? Now, may mga challenges ang discipleship. Challenges to discipleship and how we can overcome them. One, meron tinatawag na consumer mentality. Ano pong ibig sabihin yan? Many attend to the church to receive instead of to grow and serve. Doon wala tayong magagawa. Kahit na ano pong panawagan ang gawin natin, imbitahan natin para magpadisipulo, meron talagang mga mentalidad ng mga miyembro na, wala, dito lang ako. Wala akong pakalam dyan, basta ako attend lang. Basta ako attend, sisimba, makikinig. Pero walang intensyon na maging kagamit-gamit. Minsan nga ho, may mga talento magagaling naman. Mahusay kumanta, mahusay magturo, mahusay magsalita. Pero walang intensyon. Ang tawag po sa ganung utak ay consumer mentality. Sila yung mga takers and they are not givers. They are there to be served and not to serve. Maraming ganung tao. Ngayon, ano solusyon dito? Ang solusyon dito, teach the biblical view of the church as a body, not a service provider.
Pastor, panahon na para ipaunawa sa mga miyembro na ang simbahan ay hindi service provider. Hindi tayo naandun para lagi na lang mag-provide ng pangangailangan ng bawat taong papasok. Nandun tayo para mag-develop. Nandun tayo para magturo. Nandun tayo para mag-disciple. At nandun tayo para turuang lumakad ang mga hindi nakakalakad, matutong kumain ng matigas ang umiinom ng gatas, at matutong lumago sa pananampalataya ang bawat mananampalataya. Yun ang solusyon dyan. Yung ayaw, so be it. But ironically, mga kapatid, ito talaga masakit eh. Kung sino pa yung lagi na lang umaasa habang panahong aasa. Kung sino yung mga tao na hindi kagamit-gamit sa loob ng simbahan dahil ayaw mag-aral at ayaw magpagamit, sila pa most of the time. Ang needy, sila pa yung mga sakit ng ulo, pinagmumula ng maraming problema sa church. Because of the consumer mentality na meron ang mga ito. Tama? Susunod, lack of commitment. Discipleship requires time, energy, and perseverance. Bilang pastor, pinakamadaling gawin ng tamad na pastor ang magsermon na lang paglinggo, mag-visitation ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o kaya dagdagan natin ng konti, Miyerkules prayer meeting. No? And then, magpaikot-ikot na lang yon sa loob ng 3 taon o 5 taon o 10 taon. Tanong, meron ba lalago sa simbahan sa ganon? Tapos ipagtatakan nyo. At the end of the day, sabihin nyo, galing ng pastor namin. Ang bait ng pastor namin. Hindi kailangan ng magaling na pastor. Hindi kailangan ng mabait na pastor. Ang kailangan ay tunay na pastor na may malasakit at handang magdisipulo. Ako po mga kapatid, most of the time hindi ako mabait. Matalas ako magsalita. Pero alam ninyo kung anong puso ko at anong intention ko, especially yung mga kapatiran ng Winnipeg Unida. Hindi ko po kayo intensyong pagsamantalahan. Wala pa ho akong napagsamantalahan. Hindi ko pinagsamantalahan ang pera ng simbahan. Hindi ko pinagsamantalahan ang mga miyembro. Ang layunin ko, yung mga mahihina ay lumakas, yung mga immature ay mag-matured, at ang simbahan ay maunawaan ang kanilang mga tungkulin bilang mananampalataya. And that is not easy. It takes commitment to do those things. Kaya ano solusyon dyan? Ang solusyon dyan, cast a vision for the eternal value of investing in people's lives. Pag wala pa rin, di pa rin nila matanggap, so be it. But take note, discipleship requires time, energy, and perseverance. Kaya ako, ganun na lang ang pasasalamat ko sa Panginoon sa mga taong ibinigay sa akin ng Diyos. Sa mga leaders ng Winnipeg Unida, sa mga pastor ng Unida Christian Church of Canada, sa amin pong Pastor Ruben Del Rosario na tinanggap yung chairmanship ng Unida Christian Church of Canada. No, we really appreciate those people na hanggang ngayon ay hindi tumitigil, nagpapatuloy sa pagdidisipulo sa mga kapatiran at sa iglesia. Amen? Ano pa ang challenges ng discipleship? Yung tinatawag na dependence on programs. Tandaan po natin mga kapatid, discipleship is not just a class. It is life on life. Hindi po ito pagtuturo lang ng pagtuturo. Ito po ay buhay. Ang discipleship ay aktual na buhay. Ang solusyon dito, encourage organic, relational discipleship alongside structured teaching. Yan ang solusyon dyan. Medyo napaka-technical, pero yan po talaga ang pwedeng gawin dyan. So I hope nakinabang po kayo. To conclude our lesson for today, take note that discipleship is not optional. Discipleship
is the mission of the church. It is rooted in the gospel, shaped by sound doctrine, and empowered by the Spirit of God. Amen? A discipling church is a healthy church. As leaders, members, and teachers, we must ask, who am I discipling? Who is discipling me? And let us commit ourselves to the task of making mature, multiplying disciples to the glory of God. Amen? Now, some reflection questions para sa Bible studies ninyo at sa mga small group. What does biblical discipleship look like in your church context? Are there mature believers discipling others intentionally? How can your church improve its discipleship practices? Are you personally growing as a disciple of Jesus? So I hope masasagot natin ito mula sa ating mga puso ng may katapatan. Mag-reflect po tayo sa mga tanong na yan. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, araw po ng ng Lunes. Ngayon po ay May 19. Ayan, tama? May 19 na po ngayon. Holiday po dito sa Winnipeg. Hindi po sana ako magbo-broadcast. Pag holiday, hindi ako nagbo-broadcast. Pero naiya na po ako sa inyo kasi nung Friday, nasiraan po tayo ng ng computer, ng application. Kaya nag-broadcast po tayo ngayon. Ganun pa man, maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.